Pumutok ang panubigan ni Amihan sa malamig na sahig ng ospital. Ang malakit na likido ay mabilis na humalo sa pinongmansa ang dugo sa ilalim ng kanyang wheelchair. Imbes na humingi ng tulong, mahipit na sinakal ng kanyang asawa ang manibela ng silya. Pilit nitong pinigilan ang paglapit nega mga nurse habang namimilipit siya sa sakit. Ang palapag ng VIP sa San Lorenzo Premier Hospital sa Bonifacio Global City ay balot ng nakakabinging katahimikan. Ito ang paboritong pagamutan ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa buong Pilipinas. Dito, ang bawat pasilyo ay amoy mamahaling pabango at matapang na disinfektante. Kung saan ang masikreto ay madaling nabibiling pera, ngunit sa mga oras na ito. Ang tanging umaalingaw-ngaw ay ang impit na daing ni Amihan. Ramdam niya ang parang pinupunit na laman sa kanyang sinapupunan. Isang sakit na tila binibiyak ang kanyang pagkatao. 28 taong gulang pa lamang siya. Ngunit ang kanyang katawan ay pagod na sa walang katapusang pakontrol ng kanyang asawa. Yumuko si Basti at idinikit ang kanyang malamig na muha sa tainga ni Amihan. Ang kanyang boses ay may halong pandidiri at panggigigil nang siya ay bumulong. Stop making a scene. Amihan, you are literally embarrassing me right now. Can you please just shut up? Madiin ang pakakabikas ni Basti sa bawat salita. Tila isang patalim na unti-unting ibinabaon sa isipan ng kanyang asawa. Look at these people. They are staring at us. Stop acting like a squatter and pull yourself together because you look absolutely insane. Hirap na itinaas ni Amihan ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan ang laylayan ng mamahaling suit ni Basti. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Humihingi ngang kaunting awa. Ngunit walang kahit anong emosyon na mababaka sa mukhang lalaki. Ang tanging nakikita ni Basti ay ang banta sa kanyang reputasyon. Ang posibilidad na masira ang kanyang perpektong imahe sa mata ng alta sosyedad. Para sa kanya, ang sanggol sa sinapupunan ni Amihan ay hindi isang anak, kundi isang susi para mabuksan ang bilyon-bilyong pisong trust fund ng pamilya. Mula sa dulo ng pasilyo, nagmamadaling lumapit si Dr. Faye kasama ang isang batang nurse na nagngangalang Gemma. Tulak-tulak nila ang isang malinis na stretcher. Bakas sa kanilang mamuha ang pag-alala para sa pasyente, ngunit bago pa man sila makalapit ng tuluyan, mabilis na hinarang ni Basti ang kanyang katawan sa gitnang daanan. Itinaas niya ang kanyang kamay na tila isang haring nag-utos sa kanyang maalipin na huminto. Do not touch her. Hindi niyo ba nakikita na she's having a severe manic episode right now? Matigas ang paninindigan ng doktor at kalmadong ipinaliwanag na nasa panganib ang pasyente at ang bata. Naningkit ang mga mata ni Basti at padarah na tinuro ang mukha ng doktor. I said back off. I am her husband, and I demand a private room where she can be sedated because she is completely hysterical. Napatigil si Nurse Gemma. Hindi pamilyar sa ganitong klaseng kalupitan mula sa isang asawa. Napagtanto ni Amihan sa masandaling iyon ang totoong plano ng kanyang asawa. Hindi siya dinala ni Basti sa ospital upang manganak ng ligtas. Dinala siya rito upang palabasin na siya ay nababalif. Upang ipasok sa kanyang medical record na siya ay walang kakayahang mag-isip ng tama. Ito ang huling habang sa matagal ng plano ni Basti na sirain ang kanyang katinuan. Biglang bumukas ang pintuan ng elevator sa dulo ng pasilyo. At umaling-awngaw ang matatalim na tunog ng mahaling sapatos. Isang babae ang naglalakad papalapit. Suot ang isang napakapulang bestida na tila isang sumisigaw, namansa sa mapuputing dingding ng ospital. Siya si Dessa. Bumagal ang ikot ng mundo ni Amihan nang makita niya ang babaeng matagal ng anino sa kanilang kasal. Nanlaki ang mamata ni Basti. Tuluyang nawala ang kulay sa kanyang mukha, habang pinagmamasdan ang paglapit ng kanyang kabit. What the hell are you doing here? Are you out of your mind? Nanginginig ang boses ni Basti. Halata ang matinding kaba at pakabigla sa hindi inaasahang pagdating ni Dessa. Tumigil si Dessa sa harap nila. Hindi ininda ang masasamang tingin ng mga gwardiya sa paligid. I told you to answer her calls. Basti. I told you I am done playing your sick games. Ang boses ni Dessa ay matapang ngunit may bahagyang panginginig.
Isang patunay na tinipon niya ang lahat ngang kanyang lakas upang harapin ang demonyong minsan niyang sinamba. Pinilit mong palabasin na baliw ang asawa mo. You ignored her pain because you wanted this exact scenario to happen. Napatakip ngam bibig si Nurse Gemma sa kanyang narinig. Habang si Dr. Fay ay tahimik na nagmamasid. Kinakabisado ang bawat detalye ng komprontasyon. Shut up. You stupid bitch. You are ruining everything. Akmang susugurin ni Basti si Desa upang patahimikin ito. Ngunit isang mabigat at malamig na boses ang nagpatigil sa lahat. Bumukas ang malalaking pintuang gawa sa salamin sa pangunahing pasukan ngang VIP wing. Pumasok si Doña Cora. Ang kinatatakutang matriarka ang kanilang pamilya. Kasunod niya, ang apat na malalaking lalaki na nakasuot ng itim na barong. Ang kanyang personal na mga guwardiya, ang bawat pagbagsak ng kanyang tungkot sa sahig na marmol, ay tilahatol ng kamatayan. Pumuputol sa hining ang lahat, taong naroroon. Bumaksak ang temperatura ng kwarto. At kahit ang mga nurse na walang kinalaman, sa gulo ay napatungo sa takot. What is this circus? Basti, malamig. Mabagal. At walang bahid ng emosyon ang boses ng matanda. Ngunit sapat ito upang manginig ang tuhod ng kanyang sariling anak. Mom, it is not what it looks like. Amihan is just acting crazy and this woman is a stalker trying to ruin us. Isang nakakapasong sampal ang dumapo sa mukha ni Basti. Walang nakakita kung gaano kabilis itinaas ni Doña Cora ang kanyang kamay. Ngunit ang tunog nito ay umalingaw-ngaw ng malakas sa buong palapag. Do not ever insult my intelligence in public again. You pathetic excuse for a man. Tumingin si Doña Cora kay Dr. Fay at nagutos ngang may buong kapangyarihan. Kunin niyo ang manugang ko at dalhin sa delivery room ngayon din. Walang sinuman ang hahadlang sa inyo. Hindi na nakapanlaban si Basti habang mabilis na inilipat nina Dr. Fay at Nurse Gemma si Amihan sa stretcher. Sa unang pagkakataon matapos ang 9 na buwan. Nakahinga ng maluwag, si Amihan, habang inilalayo siya patungo sa ligtas na silid. Nakita niya ang huling sulyap ni Doña Cora, isang tingin na punong galit sa anak. Ngunit may nakatagong pangako nga, hustisya para sa kanya. Dinala ni Doña Cora sina Basti at Desa sa isang tagong administrative room sa kabilang dulo ng ospital. Ang silid ay amoy lumang kahoy at kape. May isang mahabang mesa sa gitna kung saan umupo ang matriarka sa kabisera. Tumayo si Basti sa hilid. Pinapawisan ng malapot. Habang si Desa ay nakaupo sa kabilang dulo. Umiyak. Speak. At siguraduhin mong totoo ang bawat salitang lalabas sa bibig mo. Tiningnan ni Doña Cora si Desa nang may halong pandidiri ngunit may sapat na pasensya upang makinig. Umamin si Desa sa lahat na balak ni Basti. Ipinaliwanag niya kung paano kinokontrol ni Basti ang nga gamot ni Amihan. Pinapalitan ang nga bitamina nito ngam gapampatulok upang laging magmukhang lutang at walang lakas. Gusto niya pong ipasok si Amihan sa psychiatric hold ngayong araw mismo. Patuloy sa pagikbi si Desa habang isinasalaysay ang bawat nakakasukang detalye ng plano. Kailangan niya pong katibayan na nabaliw na ang asawa niya dahil sa pagbubuntis. Upang makuha niya ang ganap na kontrol sa mana at sa bata. Nanlaki ang mabutas ng ilong ni Doña Cora sa galit. Alam niyang gahaman ang kanyang anak. Ngunit hindi niya lubos akalain na aabot ito sa ganitong uri ng kademonyohan. Basti, is this true? Did you honestly think you could pull this off without bringing massive scandal to our family name? Mom, she is lying. She is just a desperate whore trying to extort money from me. Bago pa man makasagot si Doña Cora. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ngang itim na suit. Siya si Elora, ang pinakamalupit na crisis management lawyer ng pamilya. Wala siyang emosyon. Tahimik na naglalakad bit-bit ang isang manipis na laptop. Ipinatawag siya ni Doña Cora upang linisin ang anumang dumi bago pa man ito umabot sa mamamahayag. Lock down the entire floor. Secure all the CCTV footages. And confiscate my son's phone. Mabilis na tumalima ang guwardiya at kinuha ang telepono mula sa nagwawalang si Basti. Binuksan ni Elora ang kanyang laptop at mabilis na naktype. Pinapasok ang nakatagong digital registry ng ospital. Ang tanging maririnig sa silid ay
ang mabilis na pag-click ng mga pindutan at ang mabibigat na pahinga ni Basti. May hinahanap si Elora sa mga records. Sinusundan ang mga digital na bakas ng anumang transaksyon na ginawa sa pangalan ni Amihan. Tumigil ang kanyang nga daliri at tinitigan ang screen ng may pagtataka. Doña Cora, we have a serious problem. Iniharap ni Elora ang laptop sa matriarka. Itinuturo ang isang partikular na dokumento. This is Amihan's official medical intake file for today. Napakunot ang nuni Doña Cora habang binabasa ang nakasulat sa screen. Ayon sa opisyal na rekord ng ospital, si Amihan ay na-admit dahil sa pagiging highly unstable at hysterical at kailangan ng matinding psychiatric intervention. Ngunit hindi ito ang nakapagpatihil sa paktibok na puso na lahat sa loop na silit. The file was updated and officially signed by a hospital supervisor. Tumingin si Elora kay Basti na ngayoye, nanginginig na sa takot. Ang timestamp kan dokumento ay 3:00 hapon. Binago ang medical records at ginawang baliw si Amihan. 3 oras bago, pamangsiya daling sa ospital, may binayaran si Basti sa loob mismo NG San Lorenzo. Isang taong may kapangyarihang burahin ang katotohanan bago pa man ito mangyari. Hindi inalis ni Elora ang kanyang malamig na titik mula kay Basti habang dahan-dahang isinasara ang laptop. Ang katahimikan sa loob ng administrative room ay nakakabingi at kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng ospital. Naramdaman ni Basti ang pagbigat ng paligid kaya napalunok siya at bahagyang napaatras. Tumingin siya sa kanyang ina na si Doña Cora. Upang humingi nga, kakampi ngunit nakita lamang niya ang isang matigas at walang emosyong pader. Sinubukan ni Basti na basagin ang katahimikan gamit ang kanyang nakasanayang wika engga elitista. Pabuntong hiningang sinabi ni Basti na hindi nila naintindihan ang sitwasyon dahil matagal nang nawawala sa sarili si Amihan at kailangan lang niya itong protektahan. Nagsalita siya gamit ang malalim na Ingles at sinabing kailangan nilang isipin ang reputasyon ng pamilya bago pa lumabas ang isyu sa publiko. Ngunit bago pa siya makatapos sa pagdadahilan, ay itinaas ni Elora ang kanyang kamay upang patigilin siya. Mabilis na lumabas ng kwarto si Elora upang hanapin ang taong pumirma sa pekeng medical record. Binaktas niya ang mahaba at puting pasilyo ngang San Lorenzo Premier Hospital hanggang sa marating niya ang opisina ngang hospital supervisor na si Hector. Pagpasok niya, ay naabutan niyang nag-ayos ng mga papeles ang lalaki na bakas ang kaba sa mukha. Ibinaba ni Elora ang isang kopya ngang binagong dokumento sa ibabaw ngang lamesa ni Hector at hinayaan itong magsalita para sa kanya. Tiningnan ni Hector ang papel at mabilis na namutla ang kanyang malabi. Tinanong siya ni Elora kung makano ang ibinayad ni Basti upang isulat na nagwawala at delikado. Si Amihan 3 oras bago pa man ito datnan ang matinding sakit ng pangangana. Sinubukan ni Hector na makaila at sinabing, isa lamang iyong pagkakamali sa sistema ng ospital. Ngunit inilabas ni Elora ang kanyang telepono at ipinakita ang isang digital bank transfer na nakakahalaga ng 5 milyong piso na pumasok sa account ni Hector nung umagaring iyon. Sa kalagitnaan ng pagtatanong ay kumatok at pumasok ang batang nurse na si Gemma. Nanginginig ang mga kamay nurse ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata nang sabihin niyang handa siyang tumestigo laban kay Hector at sa pamunuan ng ospital. Ipinagtapat ni Gemma na narinig niya ang utos na huwag pansinin ang ngadaing ni Amihan at hayaan itong magmukhang nawawala sa sarili sa harap ng maraming tao. Sa pagamin na iyon ay tuluyan nang bumigay si Hector at napahagulgol habang nakayuko sa kanyang lamesa. Samantala ay mabilis na nakatakas si Basti mula sa ospital at sumakay sa kanyang itim na sasakyan. Alam niyang kailangan niyang unahan ang kwento kaya tinawagan niya ang kanyang sariling grupo nga, abogado at mga bayarang manunulat. Inutusan niya ang nga ito na maglabas ng mamapanirang balita sa mga sikat na pahina ng sismis sa buong Maynila. Ang layunin niya ay sirain ang pagkatao ni Amihan at palabasin itong isang bali na asawa ang isang bilyonaryo na hindi na kayang alagaan ang sarili at ang kanyang ipinagbubuntis. Sa loob ng kanyang tahimik na pribadong kwarto ay nakahiga si Amihan habang nakakabit ang iba't ibang makina sa kanyang katawan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang sunod-sunod na mensahe mula sa mga kaibigan na nagpapadala ng mga kwento tungkol sa kanya.
binasa niya ang nga artikulo na nagsasabing siya ay may matinding sakit sa pag-iisip at isang panganib sa kanyang sariling pamilya. Naramdaman ni Amihan ang matinding sakit sa kanyang dibdib ngunit pinilit niyang huwag pumatak ang kahit isang luha mula sa kanyang nga mata. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Cora na may dalang bigat ng mundo sa kanyang nga balikat. Dahan-dahan siyang lumapit sa kamang ang kanyang manugang at naupo sa silyang nasa tabi nito. Matagal na tinitigan ngang matanda si Amihan bago ito nagsalita nga. May halong pait at matinding kalungkutan sa kanyang boses. Humingi ng tawad si Cora at inamin na siya ang nagpalaki sa isang halimaw na walang ibang inisip kundi ang pera at kapangyarihan. Hinawakan ni Cora ang malami na kamay ni Amihan at sinabing matagal na siyang nabubula-bulagan sa mga kasalanan ng kanyang anak para lamang protektahan ang pangalan ng pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi niya hahayaang maging biktima si Amihan at ang kanyang magiging apo sa ngalan ng kayabangan ni Basti. Napagtanto ang matriarka na ang tunay na pagprotekta sa kanilang pangalan ay ang tuluyang pagdurog sa mismong taong sumisira rito. Namuo ang luha sa mga mata ni Amihan at mahigpit na gumantingang hawa sa kamay nga matanda. Sa isang madilim at eksklusibong kapehan sa labas ngang ospital ay nagita sina Elora at Desa. Suot pa rin ni Desa ang kanyang pulang damit na ngayon ay tila sumisimbolo sa kanyang konsensya na hindi niya matakasan. Inilapa ni Desa ang isang maliit na memory stick sa ibabaw ng lamesa at ipinaliwanag kung ano ang nilalaman nito. Sinabi niyang hindi niya kayang sikmurain ang huling plano ni Basti na ikulong si Amihan sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip habang buhay upang makuha ang buong kontrol sa pondo ngang bata. Ipinaliwanag ni Desa na palihim niyang inirecord ang kanilang pag-usap ni Basti sa isang tsondo sa Makati noong nakaraang buwan. Sa recording na iyon ay malinaw na maririnig ang boses ni Basti na tumatawa, habang sinasabing ang bata ay isa lamang susi upang mabuksan ang 100 milyong pamana ang pamilya ni Amihan. Matapos makuha ang pra ay ipapadeklara niyang baliw ang kanyang asawa upang hindi na ito makialam pa sa kanyang desisyon. Kinuha ni Elora ang memory stick at pinasalamatan si Desa bago mabilis na umalis upang tapusin ang laban. Kinabukasan ay nagpatawag si Doña Cora ng isang biglaang pagpupulong ng buong angkan sa kanilang mansyon sa Forbes Park. Ang malaking hapagkainan na gawa sa mamahaling kahoy, na mahogani ay napuno nga tiyuhin at tiyahin na may hawak ng mahahalagang posisyon sa kanilang kumpanya. Dumating si Basti na nakangiti at may dalang kumpiyansa sa sarili dahil inaakala niyang kakampi niya ang kanyang kamag-anak. Umupo siya sa dulong lamesa at humarap sa lahat na tila isang hari na naghihintay ng parangal. Nagsimulang magsalita si Basti at muling gumamit ng matataas na salitang Ingles upang linlangin ang mga nakikinig. Ipinaliwanag niya na ang mga balitang kumakalat ay totoo at lubhang nakakawa ang kalagayan ng pag-aisip ni Amihan. Ipinakmalaki niya na, bilang isang haligi nga, tahanan ay handa siyang gawin ang lahat upang mapanatili ang dangal at malinis na pangalan ng kanilang angkan. Tumango ang ilang mga kamag-anak dahil sa kanilang paniniwala na ang iskandalo sa publiko ang pinakamalaking kasalanan sa kanilang lipunan. Habang patuloy sa pagyayabang si Basti ay tahimik na naglalakat si Elora sa gilid ng malaking bulwagan. Hawak niya ang kanyang laptop at isang mahabang kabel na nakakonekta sa pangunahing sound system ng buong mansyon. Walang pumansin sa kanya dahil nakatuon ang lahat sa mapanlinlang na talumpatingang tagapagmanangang kumpanya. Tumingin si Elora kay Doña Cora at nakatanggap ngang isang tipit na pagtango na hudyat ngang tuluyang pagbagsak ng kaharian ni Basti. Iniayos ni Elora ang mahuling koneksyon at pinindot ang pindutan upang i-play ang lihim na audio file na nakuha mula kay Desa. Huminto sa paksasalita si Basti nang makarinig siya ng static na tunog mula sa mga speaker na nakakabit sa bawat sulok ang kisama. Pinalitan ngang labis na takot ang mayabang na ngiti sa kanyang muha. Nagsimulang umaling-aungaw ang sarili niyang boses sa buong mansyon na naglalarawan kung paano niya gagamitin ang kanyang anak bilang susi sa kayamanan at kung paano niya ikukulong sa ospital ang kanyang asawa. Parang yalong bumalot sa buong grand hall ng mansyon ng bawat salitang lumalabas sa mga speaker. Walang sinuman ang naglakas loob na huminga ng malakas. Nakatitik lamang ang ngatiyuhin at tiyahin ni
basti sa kawalan habang patuloy na nagpa-play ang malinaw na usapan nila ni Desa. Ang boses ni Basti sa audio ay puno ng pagkamuhi at kasakiman. Rinig na rinig ng lahat ang kanyang nakakapanindig balahibong tawa habang ipinapaliwanag niya kung paano niya papalabasin na bali si Amihan. Ang masalitang ginamit niya ay nagpamuha sa kanyang asawa bilang isang siraulong pasyente na kailangang ikulong sa isang pasilidad habang buhay. Namumutla at nanginginig ang mga labi ni Basti habang nakatayo sa gitna ngang silid. Lumingalinga siya sa mga kamag-anak niya upang humingi nga. Kakampi ngunit lahat ay umiwas ng tingin. Ang mga matatandang miyembro ngang pamilya na kanina lamang ay pumapalakpa. Sa kanya ay ngayon ay nakayuko sa labis na kahihiyan. Humakbang siya palapit sa kanyang ina. "Mommy, you have to listen to me because this is a setup. It is an artificial intelligence deepfake created by Alora to destroy me." Hindi gumalaw si Doña Cora. Nakaupo lamang siya sa kanyang antigong silya habang nakapatong ang makabilang kamay sa kanyang baston. Ang kanyang nga mata ay parang dalawang maitim na bato na walang anumang emosyon. Tiningnan niya ang kanyang anak mula ulo hanggang paa na tila isang estranghero na nakapasok sa kanyang pamamahay. Pinag-aralan niya ang bawat bakas ng takot at kasinungalingan sa mukha nito. Enough! Isang salita lamang ang lumabas sa bibig na, matanda ngunit umalingaw ito, nang mas malakas pa kaysa sa audio recording. Pinatay ni Elora ang tunog mula sa kanyang laptop kaya bumaksak ang isang nakakabinging katahimikan sa loob ng buong mansyon. Tumayo si Doña Cora at dahan-dahang lumapit sa kanyang anak. Rinig ang bawat pagtuktok ng kanyang baston sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Bawat hagbang ay tila isang hatol ang kamatayan para sa ambisyon ng kanyang anak. "You are a disgrace to this family." Ang boses ni Cora ay malamig at hindi nanginginig. "You are no longer my son and you are no longer the vice president of the company." Ipinagutos ng matanda, natanggalin ang lahat ng access, ni Basti sa mga corporate accounts at mga trust fund. Inutusan niya rin ang mga security guard na kunin ang mga susi ng sasakyan at ang access badge nito bago ito tuluyang palayasin. Nagsimulang sumiga si Basti habang pilit na kinukuha ng gagwardya ang kanyang nagamit. "Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito dahil ako ang nag-isang tagapagmana. I built the new acquisitions, and I am the reason this family is still relevant in this high society." Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Doña Cora. Tinalikuran na siya nito at naglakad pabalik sa kanyang silya na tila tapos na ang isang napakaliit na abala sa kanyang gabi. Hinarap ni Elora si Basti, at kalmadong sinabi na ang nga dokumento para sa formal na pagpapaalis sa kanya sa kumpanya ay may papadala bukas ng maaga. Hinawakan ng dalawang malaking gwardiya si Basti sa makabilang braso upang kalatkarin siya palabas ng mansyon. Pilit na nagpupumiglas si Basti habang patuloy na nagmumura at nagbabanta sa lahat ng taong naroroon. Ang kanyang nga sigaw ay dahan-dahang naglaho sa dilim ng gabi sa labas ng malalaking tarangkahan ng Forbes Park. Lumipas ang 7 linggo pagkatapos ng malaking eskandalo. Ang susunod na yugto ng laban ay naganap sa loob ng isang mainit at mabigat na silid ng family court sa lungsod ng Makati. Ang madingdingang korte ay gawa sa madilim na kahoy na nagbibigay ng pakiramdam na walang sinuman ang maaring tumakas sa katotohanan. Sinubukan pa rin lumaban ni Basti sa tulong ng mga pinakamahal na abogado sa Maynila. Ang kanyang depensa ay nakasentro sa pagpapatunay na si Amihan ay walang kakayahang magpalaki ng bata dahil sa matinding problema sa pag-isip. Nakaupo si Basti sa kabilang paning ng kwarto na may suot na mamahaling suot at pilit na nagpapakita ng kumpiyansa. Sa kabilang banda ay nakaupo si Amihan na ngayon ay kabuwanan na at hirap ng kumilos. Nakasuot siyang isang simpleng, puting damit na nagpapatingkad sa kanyang katatagan. Sa tabi niya ay si Elora na tahimik na inilalatag, ang nga patunay na wawasak sa lahat ng kasinungalingan ni Basti. Nagsimula ang paglilitis ng tawagin ni Elora ang kanyang unang saksi. Pumasok si Nurse Gemma sa loob ng korte na nanginginig ang nga kamay at bakas ang kaba sa kanyang mukha. Bilang isang ordinaryong manggagawa, ay alam niyang ibinubuwis niya ang kanyang lisensya at kabuhayan upang kalabanin ang isang bilyonaryo. Huminga ng malalim si Gemma bago sumagot sa mga tanong ni Elora. Inamin niya sa harap ng huwes na nakita niya ang orihinal na medical record ni Amihan bago pa man ito mabago sa sistem ng ospital.
Malinaw niyang sinabi na si Amihan ay nasa maayos na pag-iisip at ang tanging dahilan ng paghihirap nito ay ang matinding sakit ng panganganak na sinabayan ng pananakot ni Basti. Sumunod na ipinakita ni Elora ang madigital na patunay mula sa Serfangang San Lorenzo Premier Hospital. Ipinakita niya kung paano binuksan at pinalitan ni Hector ang file ni Amihan 20 minuto bago pa man sila dumating sa emergency room. Ang bawat timestamp at login record ay malinaw na nakapaskil sa malaking screen sa loob ng korte. Ang pinakamabigat na dagok ay nang tumuntong si Desa sa witness stand. Nakasuot pa rin siya ng kanyang paboritong pulang damit na tila isang simbolo ngang hindi may tatagong katotohanan. Tiningnan niya si Basti ng diretso sa mata bago niya isalaysay ang lahat ng plano ng lalaki. He told me that Amihan was just an incubator for his trust fund. Inamin ni Desa sa harap ng huwes na ginamit siya ni Basti upang sirain ang pag-isip ni Amihan sa pamamagitan ng patuloy na pagpaparamdam na walang naniniwala sa kanya. Ipinasa rin ni Elora ang opisyal na kopyang audio recording na nakuha mula sa mansyon upang patunayan ang salaysay ni Desa. Walang naisagot ang mga abogado ni Basti sa dami at bigat ng mga ebidensya. Namumula ang mukha ni Basti sa labis na galit at pilit niyang pinipigilan ang sarili na sumigaw sa loob ng korte. Ngunit ang pinakamahalagang bahaging araw na iyon ay hindi ang ebidensya kundi ang pagtayo ni Amihan upang magsalita. Dahan-dahang tumayo si Amihan mula sa kanyang upuan habang inaalalayan niya ang kanyang malaking tiyan. Naglakad siya patungo sa unahan ng korte na may tahimik na dignidad. Nang magsalita siya ay walang bakas ng pakabali o kahinaan sa kanyang boses. Ginawa ninyo akong bilanggo sa sarili kong isipan. Nagsimula si Amihan habang nakatingin ng diretso sa huwes. Sinabi nila sa akin na guni-guni ko lang ang lahat ng pananakit at pagtataksil dahil iyon ang pinakamadaling paraan upang patahimikin ang isang babaeng walang boses sa kanilang mundo. Tumingin si Amihan kay Basti at sa pagkataong ito ay hindi siya umiwas ng paningin. You wanted me to believe that I was crazy so you could take everything from me. Ngunit nakalimutan mo na ang isang ina ay gagawin ang lahat at titiisin ang pinakamalalim na dilim upang maprotektahan ang kanyang anak. Ramdam ngang lahat ng tao sa loob ng korte ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Amihan. I am not hysterical and I am not unstable. Ako ay isang babaeng nakaligtas sa isang halimaw na nagtago sa likod ng kayamanan at kapangyarihan ng kanyang pamilya. Walang naging pag-aalinlangan ang huwes sa kanyang desisyon. Ibinigay niya ang buong kustodyan jay, bata kay, Amihan at naglabas niyang permanenteng restraining order laban kay Basti. Ipinagutos din ng huwes na buksan ang isang hiwalay na kasong kriminal laban kay Basti at sa pamunuan ng ospital dahil sa pandaraya at pagpapalsipika ngang mamedikal na dokumento. Pagkatapos basahin ang hatol, ay biglang naramdaman ni Amihan ang isang matinding kirot sa kanyang tiyan. Napahawak siya sa gilid ng mesa at napapikit sa labis na sakit. Pumutok na ang kanyang panubigan at nagsimula na ang totoong proseso ng kanyang panganganak. Agad siyang isinugot sa pinakamalapit na ospital ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na sa San Lorenzo Premier. Dinala siya sa isang tahimik at ligtas na pasilidad kung saan walang anumang impluensya ang pamilya ni Basti. Kasama niya, si Elora at ilang, mapagkakatiwala ang nurse na umasikaso sa kanya ng may buong paggalang. Sa loob ng delivery room ay umalingaw ang mga sigaw ni Amihan. Ang bawat matinding pag-ikot ng sakit sa kanyang katawan ay tila pagpunit sa kanyang lumang pagkatao. Bawat paghihirap ay sumisimbolo sa pag-alis ng lahat ng takot at pang-aabuso na naranasan niya sa loob ng 3 taon. Pagkalipas na 6 na oras na pakikipaglaban ay napuno ang silit ng isang maliit at matinis na iyak. Inilagay ngang doktor ang isang malusok na sanggol na babae sa ibabaw ngang dibdib ni Amihan. Napaluha si Amihan habang hinahaplos ang basang buhok ng kanyang anak at doon niya naramdaman ang isang kumpletong kapayapaan. Tala. Ibinulong ni Amihan ang pangalan sa tainga ng sanggol. Papangalanan kitang Tala dahil ikaw ang nagbigay ngang liwanag at direksyon. Noong nga panahong balot akong kadiliman, kinabukasan ay may isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang kwarto. Pumasok si Doña Chora ng walang kasamang magagwardya o alalay.
Nakasuot siyang simpleng itim na damit at mukhang mas matanda siyang 10 taon kumpara noong huli silang makita sa mansyon. Lumapit ang matanda sa hilit na kama at tahimik na pinahmasdan ang natutulog na si Tala. Hindi siya nagsalita ng mahabang panahon hanggang sa dahan-dahan niyang inabot ang maliit na kamayng sanggol. May isang pambihirang lambing na lumitaw sa mamatang kinatatakutang matriark. She has your strength. Mahinang sabi ni Doña Cora habang nakatingin kay Amihan. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong lumaki ang isang halimaw sa sarili kong pamamahay na muntik nang sumira sa inyong mag-ina. Hindi sumagot si Amihan ngunit tumango siya ng marahan bilang pagtanggap sa sinabi ng matanda. Alam nilang dalawa na hindi kailanman magiging perpekto ang kanilang relasyon ngunit sa sandaling iyon ay nakaroon ng isang manipis na tulay ngang pag-unawa sa pagitan ng dalawang ina na parehong nasaktan ng isang lalaki. Lumipas ang maraming buwan. Si Basti ay kasalukuyang humaharap sa patong-patong na kaso ng corporate fraud at falsification of documents. Wala siyang nakuhang suporta mula sa kanyang pamilya at ang kanyang pangalan ay tuluyan ng binura sa kasaysayan ng kanilang kumpanya. Umalis si Des sa patungo sa ibang bansa upang magsimulang bagong buhay na malayo sa mapanlinlang na mundong mataas na lipunan sa Maynila. Si Elora naman ay naglakad palayo matapos ang kaso dahil alam niyang tapos na ang kanyang trabaho at marami pa siyang imperyong kailangang buwagin. Sa isang maaraw na umaga ay naglalakad si Amihan palabas ng isang klinika matapos ang regular na check-up ng kanyang anak. Yakap-yakap niya si Tala sa kanyang dibdib habang nakangiting pinagmamasdan ang maaliwalas na kalangitan. Hindi na siya isang biktima na nakakulong sa ginawang hawla ng ibang tao dahil siya na ngayon ay isang malayang ina na tuluyang pumutol sa sumpa ng nakaraan.